Hello guys! Welcome to my vlog. Naka-makeup ako, no? Maghuhugas lang ako ng plato. Nag-ayos lang ako. Pero tuturuan ko kayo, ha? Alam mo nyo ba kung ano yung technique? Kung para hindi kumalat ang makeup nyo, gumupit kayo ng gunting. Parang ganito, oh. Parang ganyan. Bubutasan nyo ng ganyan. Tapos ilalagay nyo ganyan, oh. Ganyan. Tapos pag may makeup kayo ng ganyan, sa kabila, ganun din, ganun. Tapos pag may makeup, oh, yun. Hindi na siya magkakalat, diba? Pero yan sa akin, wala. Ganyan lang yan. Pero next time, gagawa ako papel. Igaganon-ganon ko. Igaganon ko, tapos igaganon ko sa mukha ko. O siya, ako'y maghuhugas. Kung gusto nyo, kung gusto nyo makita kung anong ginagawa ko, ako'y magliligpit ng aking sariling kalat. Ayun nga guys, maghuhugas ako ng aking plato. At para malinis ang aming kapaligiran, ang aking kapaligiran dahil mag-isa lang ako sa bahay. Ayun nga guys. At kung gusto nyo naman akong dalawin, why not? Pwede nyo akong dalawin dito. Dito sa Denmark, ha. Magdala kayo ng eroplano at bitbitin nyo na rin ako pauwi ng Pilipinas kasama ang anak ko dahil gusto ko mag-enjoy sa Pilipinas, guys. Sa Pilipinas, napakasimple ng buhay. Alam mo yun, magtanim ka ng kamatis o kung anong gulay-gulay dyan. May pangsahog ka na sa ulam na anuhin mo, lulutuin. Ay, dito lahat bili. At kailangan ay lahat ng bagay pinoproblema mo. Pero alam mo kung ano natutunan ko in life? Is after how many years na binabaming ang ulo ko paulit-ulit. Ay, nako. I need to do something for my YouTube channels. Para, alam mo na, someday ay magiging okay ang future ng anak ko. Na hindi ko na kailangan i-force ang anak ko to do this, do that. Para magkaroon ng savings. Kaya ngayon pa lang guys, ginagawan ko na. Hindi naman sa pinagmamayabang, pero kahit papano ay nagsisikap ako to have my own, income. Ayun nga guys, naghuhugas ako ng plato dito sa bahay. Ayun nga, huhugasan ko ang mga platong nagkaroon na ng pingas-pingas dahil hindi nag-iingat. Ayun, at puro ganito na siya ang itsura. Ayan, tingnan mo. Sa Pilipinas, bawal daw, masama daw gamit ng basag na gamit. Pero dahil yan mga yan, may mga sentimental value yan sa akin kung bakit ko yan binili at kung saan ko yan binili. Kaya yan, kinikip ko pa rin, di ba? Kapag basag na guys, doon itatapon ko kasi wala nang kwenta. Ayun nga guys, natuto lang gutom na ako kasi anong oras na alas 8, nararamdaman ko na ang gutom. Kaya ayun, habang ako'y naghuhugas, hugasan ko muna to at habang ako'y naghuhugas, magpukuda-kuda muna ako sa inyo. At salamat sa inyong lahat. Ituloy ang buhay with happiness. At bago pumunta ng abroad, be sure na yun talaga ang gusto nyong gawin sa buhay nyo. Don't force yourself to do that because of, because you need money or something. At bago kayo mag-asawa, advice ko sa inyo, be sure na magiging masaya kayo at kaya kayong protektahan na magiging asawa nyo kung saan man kayo mapapadpad na country. Kasi ako, based sa mga naranasan ko, ay kailangan kong protektahan ang anak ko. Pati siya, pinoprotektahan ko na country niya na. O diba? Ang hirap-hirap na naging kalagayan ko sa country ito. Kahit ngayon, hindi ko makuha-kuha kung ano yung mga bagay na ginagawa-gawa sa akin. At yung mga nangyayari sa aking kahihiyan ko na tinatawag akong damak, ay wala akong pakialam. Bakit? Ang nangyari sa buhay ko guys ay hindi ko pinangarap. At gusto kong pauwi ng Pilipinas, pero they always holding me to stupid way. Kaya kung ano man ang gawin ko ngayon sa buhay ko guys, sisiguraduhin ko na nag-i-enjoy ako sa buhay ko. At kung ano man ang magiging future ko someday dahil yun ay gumawa ako ng kabutihan. At ayoko makipaggulo sa kanila. Kung gusto nila ng bombing sa ulo nila, ay hindi ko na problema yun. Ang importante, naglalakad ako sa country nila nang wala akong ginugulong tao kahit sino pa sila. Yun lang guys. Be proud being Filipino because Filipino people is more respectful people that they need to respect.
Kaya, say hi mga Pilipino. I know that there's a lot of nice Filipino in Philippines all over the world, not only in the Philippines, because we are the type of person that we love travel. Yes, we want to experience other countries' culture. Ganyan. Kaya ako napadpad sa country ito, guys, kasi gusto ko ma-experience ang buhay abroad, kung ano ang buhay abroad. At yun nga, guys, ang aking naranasan. Ang naranasan kong hindi maganda, ayun, dito ko rin natagpuan lahat. At pati yung lalaking hindi ko pinangarap, dito ko rin natagpuan. Dahil sinisiksik ako ng mga mangkukulam na inggitera sa pagiging gold digger na hindi ko pinangarap. Hindi ko pinangarap ang milyon, guys. Hindi ko rin pinangarap na magkaroon ng papel sa countryng ito. Mas gusto kong umuwi sa Pilipinas ng matino ang utak dahil umalis ako sa Pilipinas ng matino ang utak ko. Yun lang, guys, katahimikan. Dati sinabi ko, sa edad na 27 years old, gusto ko mag-asawa at malagay sa tahimik na buhay. Pero ang saklap ng buhay na naranasan ko, guys, hindi tahimik kundi gulo. Gulo ng buhay, yun ang natanggap ko. Yun ang natanggap ko sa araw-araw ng buhay ko. Hindi ko man lang naranasan na na-enjoy ang buhay asawa dahil I'm happy with him. No. Lahat ng worst na sa akin, na-receive ko na hindi ako deserve. Dahil ako yung tipong tao na kapag may boyfriend ako, yun lang. Isa lang. At yun ang pangarap kong maging asawa habang ako'y nabubuhay sa mundo. Pero hindi ako ready sa mundong ito. Kung anong mundo ang ibinigay na para sa akin. Lesson learned from me. Gawin yung example, guys, ang nangyari sa buhay ko. You need to think and be careful. Okay, bye.